Ay, nako, ito na. Si Eto Bicol na. Saro Party List Representative Terry Rito nasa ating linya na. Saksi sa Double B! Siya po ang Chairman, House Committee on Public Accounts at Co-Chair ng House Committee on Infrastructure. Congressman Riton, magandang umaga. Si Joel Suweng po ito. Good morning po. Ay, magandang umaga po. Maraming salamat sa pag-imbita. Ay, salamat din po sa pagtanggap sa aming imbitasyon. May tanong si Weng sa'yo, yung tinatanong ni Congressman. Bago yung assessment na gusto ni Sige, Joel sa first hearing ninyo, gusto kong malaman, sir, paano nyo ipapatupad yung full disclosure ng lahat ng business interest ng mga miyembro po ng Infra Committee? Si Kasi Chen mahalaga Jokno, yun diba? para Yan, malaman kung may conflict of interest ba doon sa mga nagtatanong ng mga kongresista, doon sa mga kontratista at saka iba pang mga guest po doon sa hearing ninyo. Kong Terry. Tama po yun. I think magkakaroon po ng template yun. So, ipapadala namin sa mga committee po ito, 3 committee po ito. Papapirmahin po natin sila. So, general denial yun basically. That they are not conflicted on any and every flood control project that is being discussed in the committee. Hindi ba kasama doon sa full disclosure yung halimbawa business interest, considering na meron pong allegation na may mga kongresista na mga kontratista din? Hindi, kasama na yun sa general denial. No? Kasi kailangan na yun, blanket denial dapat yun. So hindi kailangan po ng detalyado ang kanilang business interest? Talagang Hindi, one I line don't lang think yun? so. Oo. Parang general statement talaga ng denial yun. Kasi ganun din ho yung ginawa namin kahapon dun sa mga kontratista. Nagpa-general denial kami. Kung are you involved in ghost projects? Are you involved in substandard projects? Nag-deny silang lahat. No? So, in the course of the investigation, pag kami nakita kasi bound na sila doon doon sa commitment na yun, under oath yun So, in the course of the investigation, they will be confronted with the substandard project. Di ba? So, they will have to respond. Ganon din yung mangyayari dyan sa disclosure po niyan. Okay, kung halimbawa may nakikita naman natin na may nag-deny halimbawa yung mga kontratista, pero nakita sa investigasyon ninyo na mali, talagang involved sila. May parusa po yun to Congressman? Siyempre, yun, pwede sila makontempt dun Contempt. Di ba? And pwede bang kasuhan ng perjury? Pwede rin ho yun. Okay. Perjury, hindi ko alam kung perjury kasi parang it's a violation of the oath. Okay. Same will apply sa mga congressmen. Yun sure na perjury yun kasi I think they will have to notarize that, diba? Tsaka meron pang pwede isang pa sa ethics committee. Pwede ba yun? Diba? I-ethics yung mga kongresista na magsisinungaling, sir? Nagsinungaling sila So, pwede ma-ethics yun. Pwede ma-ethics. Okay. Natanong ko yung kasi interesado ako, halimbawa kung ididetali yung business interest, ang susunod ko sanang tanong Congressman ay, isa sa publiko ba yun? Ayun. Diba? Oo. Anyway, sabi niyo nga walang ganon, so general denial lang pala ito. Okay, Kong. Ito lang, yung initial assessment do sa unang araw ng hearing. At kailan ba susunod? Hopefully within the next 2 weeks po, magkakaroon na po ng susunod pong pagdinig. Pero, masaya naman tayo doon sa inabot po ng pagdinig dahil talagang yung pong objective po natin na evidence-based, project-based na pag-imbestiga, nagawa ho natin yon. Yung sa Bulacan Ghost Project pa lang talagang marami na ho na tayong nakuhang impormasyon at yung una ho natin binigit sa statement pa lang na sure tayo na may makukulong dito. Tingin ko, doon pa lang sa testimony po ni Engineer Alcantara, makukulong na siya. No? So, tingin ko, na ho yun, parang major objective reached na po yun, no? Ano initial recommendation ninyo doon sa mga natuklasan ninyo kay Alcantara since this is in aid of legislation? Kasi, recommendatory lang. Medyo nababahala ako doon sa paggamit ng mga peking identity para makapasok sa casino. Tapos, yung mga pagpirma sa mga na-completed yung projects, hindi naman pala. Tapos walang ka-effort para puntahan yung project, Congressman. Napakatamad naman ito. Kung di man tamad, baka palusot lang niya yung pinirma niya at ganun. Negligence lang. Hindi. Dinidebate ko nga yung palusot niya ng negligence. Ang negligence kasi, parang nagpabaya ka lang. Yes. Hindi ka pwedeng ma-plunder nun. Hindi ka pwedeng mag-graft nun. Kasi ang graft tsaka plunder, you intended to defraud government. Yes. Ang pagtingin ko, in all of these things, siya yung major player dito po sa Ghost Project na ito. Kasi siya yung hepe ng opisina Hindi naman siya unwilling victim dito. Siya ho ay main principal dito po sa pagkuha ho ng pondo na ito. No? So, kumbaga, hindi niya pwedeng sabing negligent lang siya. Okay, so kasi sa tingin niyo, pasok siya sa lahat ng mga kaya 55 million ho yung proyekto, 50 million ho yung threshold po ng plunder. So, I think ang dapat tong unang ikaso doon, plunder talaga. Kasi
pinera naman ho talaga. Wala namang talagang output hindi ba? Parang yun, wala na hong nagdedebate nun. Parang may COA notice of disallowance na. I think inadmit na rin ho ni Engineer Alcantara, kahit si Pangulong Marcos, wala siya nakita, di ba? So talagang ang talagang malinaw doon, pinera ho yung proyekto. May kaso na ho tayo niyan, yung parang pera lang yung pinag-usapan yung sa immigration, di ba? Parang nagparte-parte sila doon sa doon sa yung usapin ho ng mga immigration officials, no? So na-convict ko ng plunder yun. So I'm sure etong similar case po na ito, ganyan din po yung magiging ending niya. At saka may pag-amin sa hearing kahapon, kung hindi ako nagkakamali, Congressman Redon, na siya yung nag-propose ng project na yon tapos na-ghost lang. Tama ho yun. Tama, So, diba? ibig sabihin, Yes. very clear ho. Actually, yung tatlong proyekto, yung Ghost sa dalawang substandard, siya ho yung nag-propose noon, paakyat sa DPWH, tapos yung DPWH dinala ho sa DBM for the NEP, yung NEP pumasok ho sa Congress, naging GAA. So, ibig sabihin, walang congressman o senador pong sangkot doon sa tatlong mga proyekto po na yan. At yung pinag-uusapan natin na unang plunder case na sinasabi nyo, doon pa lang sa Ghost Project yun na 55, hindi pa natin napapag-usapan yung dalawang substandard, Congressman. Tama. Mas mabigat siyempre yung Ghost kasi pinera ho yun. No? Talagang wala yun oo. Yung substandard ho kasi, ang pinag-usapan na doon yung ano ba nangyari doon sa inspection ho nila. Yes. Kasi dapat sa inspection pa lang, nahuli na ho nila na mahinang klase po yung mga bakal, mahinang klase po yung semento na ginamit po nila. No? So, may mga legislative measures po na dapat ginagawa na po, particularly para sa mga substandard and Ghost, yung private sector inspections, no? Over the course of project implementation. Para magkakaroon ng third-party inspector ba yun, Congressman? Is that what dapat you mean? Po ganun. Dapat ma-incorporate po yun sa project cost. Kasi mas gusto na ho nating mas mahal yung proyekto dahil may private sector engagement. Kesa, pinipera ho yung proyekto para maging Ghost or sinasubstandard na ultimately, gagastusan mo rin para i-remediate para i-rehabilitate hindi ba? Pero so, better do it correctly now. Yung papel po ng COA, kasi palagi silang after the fact, hindi ba? Hindi ba pwedeng sa middle ng project, implementation ng proyekto, yung parang face by face ba, Congressman, merong COA checking or audit para alam nila na ay existing ang project, ay substandard dito, overpriced ang gamit dito? Pwede rin naman ho yun, actually. Pwede rin yung maging pero syempre, it's also a question of yung bureaucratic size nila Binanggit na rin ho nila kahapon yun na parang it's difficult for them sa staffing. No? So, hindi ganun kadali. And syempre, hindi naman, auditor sila, hindi sila engineers O kaya lang, Congressman, yan din ang palusot ni Alcantara kahapon Ang dami kong hawak na proyekto, mahigit 500. So, wala akong panahon para ikutin lahat. At diba? Ano ng chuba-chuba. Hindi kaya nga. So, ibig sabihin, sa post-audit pa lang sila. Pero hindi lang kasi audit yung mahalaga dun sa implementation. May technical expertise. So, yung COA, wala silang engineering expertise. Meron lang silang audit expertise. Pero ang gusto natin kasi para dun sa pagpasok ng private engineers, makita talaga nila yung itsura ng proyekto. Hindi ba? Talagang tama ba yung ba? Kasi, halimbawa, napuntahan ko, ay meron. Pero meron ba silang expertise, halimbawa na, ay manipis yung bakal? Baka wala Hindi ba? So, kumbaga, okay yan, yung COA, pumasok yung COA as an audit expert, pero kailangan pa rin ho talaga ng mga engineers as engineering experts. Or the best option is pwede silang mag-work hand in hand. Diba? Hindi nga, pwede yung magsabay po yun. Wala pong problema. Okay, yung representative ng pickup dyan, si Attorney Matienzo, parang attorney ba o engineer? Attorney po. Attorney, parang yata, pinapa-lifestyle check ni Congressman Conggun. Paano nyo ba isasagawa yon? Well, pwede ho talagang gagawin yun. No? So, hopefully, si Congressman Conggun will have the further details dito po sa mga allegations po kasi medyo mabigat din no? Yung allegation at mabigat din yung denial ng executive director. No? So, we have to talk to Congressman Conggun on how he wants to go about the lifestyle check. Pero, syempre, pwede hong i-undertake din po ng of course, BIR, no, yung lifestyle check sa mga taong gobyerno. At yung within the agency po, I think DTI po yung pwedeng mag-undertake niya kasi sila po yung oversight dito pong pick-up. At saka siguro kung baka pwedeng i-recommenda rin yung possibility na explicitly may batas na magbabawal sa mga taga-pick-up maging kontratista sa gobyerno. Hindi, kailangan natin mag-clarify kasi yung mismong pick-up law and regulations nagre-require na meron kang experience sa contracting industry in the last 10 years. No? So, kumbaga, kasama yun dun sa rules. So, dapat baguhin talaga yung rules na dapat independent ka, hindi ka kontratista.
Oo. Or nagtrabaho sa isang construction company. At saka malupit pala yung ano doon, pagda-divest rule, Congressman, dapat hanggang 4th degree of consanguinity ba? Hindi, dapat ganun. Kasi nga, Yun ang ano ideal. talaga yun? Yun po talaga yung ideal. No? Talagang bibitaw ka sa negosyo mo ng pagiging kontratista, pamilya mo. Yun. So, ibig sabihin, kailangan mo mamili. Kailangan mo Yes. mamili kung gusto mong talaga magsilbi sa gobyerno Mm-mm. o gusto mo pa rin magnegosyo. Hindi pwedeng magsama sa isang tao yung pong ganung kagustuhan. Meron pong hirit ang ilang kongresista. I think si Congressman Toby Tiangco, ipatawag si Congressman Zaldico at saka si Senator Grace Poe. Paano pong gagawin doon ng Committee on Infra? Well, una sa lahat, inatras ho niya Congressman Erice, no, yung kanyang motion. Si Congressman Erice. Erice naman yung nag-motion, pero kailangan ko ho linawin, irrelevant doon ho sa flood control investigation. Yung gusto ko nilang pag-usapan ho na budget insertions. Kasi, ang mandato ho ng komite, investigate flood control and infrastructure project implementation. Wala tayong debate na dapat pag-usapan yan, dapat we have to resolve the question, pero not in this House Infrastructure Committee. Dapat erase niya ho yan sa House Committee on Appropriations kasi pag budget, including insertions, dapat ho sa Appropriations Committee ho pinag-uusapan. So hindi sakop ng komite? Talagang hindi. Kaya hindi ko maintindihan bakit ho nila pinagpipilitan kahapon. So I'm sure that was the reason why it was deferred. No? The motion was deferred. So, And yun, talagang ano ho yun. Ito Talagang yung- nakapagtuloy din po yung sisiyasat kahapon. Ito yung classic na kapag ginawa ninyo, pinayagan ng komite yan, para smorgasbord na naman yan. Chop Diba? suey. Chop suey na naman. Halo-halo na. Oo. Okay, ito lang. Kailan niyo ipapatawag si Mayor Magalong? May nagtatanong dito, ang impression, parang ayaw daw ipatawag na inyong komite. Hindi naman. Ang sabi ko, lagi ko naman sinasabi, isang buwan ko na sinasabi yan, darating ho yung araw na yon. No? Pero pangalawa, kailangan niya ho i-disclose under oath yung 67 lawmakers tsaka yung 30 at saka yung mga lawmakers na kumikita daw ho ng 30 to 40% kickbacks. No? Pero alam po ninyo, may seryoso din ho talagang pagtutol yung mga tao sa komite na invite siya. Alam niyo kung bakit? Bakit po? Kasi tinawag niyang moro-moro ho na yung komite. Nung nakarambuan pa. Ibig sabihin, slinander na ho niya yung integrity ng committee. Hindi ho ba? So, ibig sabihin, ako mabait naman ako. Parang okay lang naman ako kung magpunta siya o hindi. Hindi ho ba? Pero, kumbaga, meron ho dong mga miyembro ho ng Kongreso na minamalaki ho yun. Parang sinasabi nila, paano ka magpapakita sa isang komite, magsasalita ka ron? Na wala kang respeto. Pero hiniya mo na, ininsulto mo na, slinander mo na eh. Publicly, paulit-ulit. Tinawag mong moro-moro, tinawag mong mga kriminal. Yung pong mga tao doon. So, kumbaga, I will leave it to the committee on how they will do it. But I already stated how I think I will do it, which is basically to require him to state under oath the 67 lawmakers na mga contractor daw, pangalawa, yung po nga mga lawmakers na kumukuha daw po ng 30 to 40% kickback. Kung wala po yung ganong klase ng kondisyon sa kanyang appearance, pwede ba yon? Saan nyo sa questionin pag nandun na sa loob ng hearing ninyo? Hindi, kailangan niya sabihin yun muna. Kasi talagang he appeared very confident about the number. Hindi ba? And the personalities involved. So, absent that, why would I give him the light of day? Hindi ba? To make his presentations on 25% Committee on Appropriations kickback. Hindi ba? Hindi po ba maganda, Congressman, na paharapin nyo doon kayo magharap-harap na lahat ng mga kongresista at si Magalong? Hindi ho. Again, like what I stated, the original sin Opo. is him calling the committee a moro-moro committee. Opo. Hindi ba? Kumbaga, siya man ho na unang nagsabi noon eh. Wala naman ho nag-compel sa kanya. Wala naman ho nakikipagdebate sa kanya dyan. Pero what did he say? Mga kriminal yung mga nag-iimbestiga, mga moro-moro lang ho yung committee na yan. So, it's there's you a know, small the first chance para siya'y imbitahan dyan at humarap. Hindi. Ako, bukas ako na imbitahan siya with the two conditions. No? But I will leave it to the committee. And again, I will repeat, the original sin was with him. Di ba? Kailangan po itong pagbotohan ng mga committee members para whether to invite him or not. We will discuss it in the committee. Opo. Kung paano ho namin yun, how we will go about it. Okay. But again, I will reiterate the original sin. Di ba? He called the committee, he slandered the committee, he called it a moro-moro committee. Okay. Sinadiskaya po, may 5 pa po kayong hindi na umattend at pinapasabina. Na-issue na po ba yung subpoena, Congressman? We will issue it as soon as we get the date on Yung next when the hearing next po. committee po. Opo. Pero definitely, subpoena na, it's a motion, it was accepted. Okay, siguro since this is in aid of legislation, alam mo, Weng,
may mga nakakausap akong magagaling na mga kontraktor sa pribadong sektor. Oh. Sabi ko, ba't hindi kayo pumapasok sa kontrata sa gobyerno? Oh. Mahirap silang magbayad eh. Matagal silang magbayad. Sa totoo lang, yun din ang matagal ko na naririnig. Matagal silang magbayad, di ba? Mahirap maningil sa gobyerno. Kaya nga daw kailangan malaki yung kumpanya mo para meron kang pang-abono. Yun. Meron kang pang forward spend. Ang impression ganun eh. Congressman, kaya nakakakuha tayo ng mga lukulukong kontraktor eh. Oo. Dahil nga, di ba, kakuntsaba nila yung mga madali silang bayaran. Pero pagka matino ang gawa, ayaw pumasok sa gobyerno dahil nga doon sa impression ng tagal ng bayad sa gobyerno. May magagawang paraan ba doon? Para maka-invite naman tayo ng matinong kontraktor sa mga proyekto ng pamahalaan. Alam po ninyo talagang very important po talaga yung pagtitiyak po talaga na una maayos, no, yung pong mga kontratista. Pangalawa, yung mga hindi maayos na kontratista dapat ho napapanagot. Pero dapat din talaga makapagbayad sa pinakamaagang panahon po yung gobyerno kasi talagang yung mga magagaling na itatabi, no? At hindi ho nabibigyan ng pagkakataon. So, I think marami pa ho talaga mga reforma na kailangan pong harapin dito. At I think, like what people have been saying, simula pa lang po ito ng mas malalimang pagsisiyasat. Kung Terry, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Thank you. Thank you. Good luck po. Good luck. Maraming salamat po. Magandang umaga. Morning. Thank you. Si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, Chairman, House Committee on Public Accounts and Co-Chair, House Committee on Infrastructure. Ang oras natin, 8:51. Hilingan, walang pinoprotektahan.